Alright guys, meron tayong pag-uusapan about sa kay Manong. Kung napapansin nyo po ay siya po ay parang nanlilimos yung kanyang itsura at parang medyo nasa lansangan. Ang istorya pala nito guys, nakita ko sa post. Viral po siya ngayon. Meron na siyang 23,000 reaction, 3,000 comments and 5.5 share. Yan po. Makikita natin dito sa post ng Instant Balita. Ayan. Instant Balita. Credit to Instant Balita ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan, ang sabi dito sa Instant Balita nakalagay ay mahalin din ninyo ang inyong sarili. Ayan. Bakit? Kasi nga ang sabi dito, ito yung kanyang istorya, ikikwento dito sa Instant Balita. Ang sabi dito, dati siyang marino, sumasakay siya dati sa TJ. Ayan. Madalas siyang makikita noon sa ibaba ng office ng UFS, sa driveway ng Emerald Garden Restaurant at Security Bank. Nanlilimos na lang sa mga naaawa sa kanya. Grabe kasi nga ito yung kanyang background guys, ay tinodo niya ang kanyang allotment noon sa misis niya, bahay at lahat ng ari-arian niya na ipinagkatiwala sa misis niya. Nung umuwi siya, wala na ang misis niya, wala na rin ang bahay at ari-arian nila. Pinalaya siya ng bayaw niya at ang kanyang kapatid na tinulungan niya noon nagbabarko siya ay hindi na rin nililingon. Kung timawa ka na, wala nang lilingon sa'yo. Ika nga, more success, more relatives. Yan po nakabinasa ko po dito sa post ng Instant Balita. Okay? Habang pag-uusapan natin ay magpakaroon tayo. For GCash 1,000 pesos. One word Tagalog about sa sabi dito, mahalin din ninyo ang inyong sarili. Ayan. 1,500 pesos within 5 minutes. Sana may manalo. At bago kayo reveal yung sagot ay magbasa tayo ng comments. Out of 3,200 comments, yan po yung mga nag-comment. Basahin po natin. Yan. Okay? Buksan po natin. Punta tayo sa pinaka-newest. Ayan yung pinaka-new. Okay, basahin po natin yung mga comment dito. Just now, comment just now. Just now. Nakalagay sa baba, just now. Kay Adela Sadicon. Ngayon lang siya nag-comment. Basahin natin. Sobra ang kasakiman at kasamaan ng mga taong ganon. Hindi natutulog ang Diyos sa mga ganong klaseng tao. Meron din silang bad karma. Darating yun para sa kanilang kasamaang ginawa sa kapwa nila. Sabi ni Adela. Next. Just now again. Naglalabasan pa lang yung comment. Ayan si Rosemary Yolo Banyeras Polistico. Ayan po yung comment niya. Ang haba ng kanyang pangalan. Okay? Ang sabi niya po dito ay, Sir, ang nangyari sa iyo, lesson learned. Sana'y matuto ka na sa nangyari. Pero may pag-asa pa habang may buhay. Manalig ka sa Panginoon. Tutulungan ka ng buhing Ginoo. Okay, next. Grabe naman, okay lang yan kuya, si Lord na ang bahala sa lahat. 2 minutes ago. Ito 2 minutes ago din. Jen. Hindi naman lahat kami nga, kahit may kapatid kami nagbabarko, hindi naman hiningal ng kung ano-ano. Tapos pag may kailangan magtutulungan, dapat magkaduko kayo Ayan. Sabi ni Nick, 2 minutes again. Sabi dito ni Nick, ayan, very sad reality. Kung totoo man yan or gawa-gawa lang content creator, wala ba siyang remittance sa SSS? Very impossible. Katulong nga may SSS
seaman pa kaya hindi ako kumbisado. Ayan o, meron nag-comment dito. Parang content lang ba? So disclaimer sa aking again sa akin is ang aking content ay oo nga, hindi ko binirepay pero just in case may magreklamo, and then willing naman tayong i-delete itong video kung hindi to totoo kung sakali si kuya ay hindi totoo yung nandito sa pinost. Sana totoo to mapit news po tayo sana totoo guys. Kasi nga ay dito yung mga tao ay kumukuha sila ng aral, okay, or lesson learned. Sabi nga dito ni Nick, hindi daw siya kumbinsido tol. Ayan, okay, tuloy natin. Alright, ituloy natin. Nandito na rin lang tayo. Sige, ituloy natin. Baka naman ng babae, napaka-imposible naman na halos lahat, pati mga kapatid niyang sarili pinabayaan siya, malamang may kasalanan din siya. Ayan, sabi dito ni Marisa. May reply doon, too much. Ayan dito, oo nga naman po kasi ang seaman 80% binigay sa asawa, may natitira pa sa kanila. Yan. Then basahin natin. Tama, may dahilan yan kung bakit nagkaganyan. Impossible naman yung story niya kasi ang nakinig. Yung story naman ng pamilya tungkol sa kanya madali kasi mag-judge ng tao kisyo ganyan ganito. Dalawang side ang dapat marinig. Tama, dalawang side ang dapat marinig. Sana ay pinost din nila yung side doon sa side ng sa asawa niya Too much love will kill you, sabi ni too much love will kill you dito. Yan yung tinatawag pag sinabi mong too much love will kill you, na in love ka, ibinuhos mo lahat, ibinigay mo lahat, not knowing ang ending nyo po ay hindi ganon. Kumbaga naging ikaw ay nga, di ba, maasa sa wala. God bless po, lesson learned, sabi ni Konsensya. Grabe naman yan, walang awa. Jesus died on the cross for our salvation and protection. Sa imo brad, always Mama Mera will provide. Sa imo Mother of Christ. Amen, yes. Okay, pero hangin siguro hindi ko mo nasa abroad ka, mapera ka, akala mo habang panahon ka dyan. Nagkamali ka, pagtanda mo, babalik ka din pag hindi nag-ipag. Yan yung yan yung binibigay niyang aral dito na lahat tayo ng OFW, hindi to lifetime ang ating buhay dito. Kaya kailangan mag-ipon. Okay? Mahirap tumulong, dapat unahin ang sarili bago ang iba, sabi ni Jeremy. Mahirap kasi kapag breadwinner ka, binibigay mo lahat, kaya kapag ikaw na yung wala ka nang mapuntahan. Lahat ng bagay may mga dahilan, at least malakas ka pa. Siya yung importante, dasal lang sa Diyos Ama, di ka niya pababayaan. Iniwan ka ng asawa mo at ang mga taong natulungan mo, okay lang yan, sikap ka ulit, maraming taong tutulong sa iyo. Yes, kung sakali why not, na di ba nakapost siya, dapat merong contact para ambag-ambag na lang piso-piso bawat OFW. Ilan ba yung OFW? Ang dami guys, di ba? Marami talagang kanyang pangyayari. Marino ka man at hindi na tinatawag ang kapalaran. Dati akong marino for 28 years. Well, totoo yan. Kaya dapat wise ka din. Ayan, wise din guys. Diba? Absolutely true. Gabaan ra ng inana. Ranay sulot nila kuya. Ayan. Kaya tayong mga OFW, wag natin ipadala lahat. Di ba? May isang nag-comment dito. Wag natin ipadala lahat ng sweldo, mag-ipon din tayo para sa ating sarili, para kung talikuran tayo ng ating pamilya, at least may natirang konti sa ating. Meron kasing talagang taong walang awa. Very good. Ang dami niyang comments, ang dami niyang replies. Yan. Tama ka dyan. Kahit po tayo hindi OFW, dapat magtira para sa sarili natin. Alright, totoo naman. Dapat wag lahat ipagkatiwala sa asawa.
tayong nagpakahirap kapag tayo din napakanabangan sa lansangan tayo manirahan. Oh my God, oo nga, parang ito na yung sinasabi sa kwento. Pag hindi ka napakinabangan, doon ka na sa lansangan, pupulutin na. Lesson learned now. Huwag padala lahat ng sahod, mag-ipon ka na lang. Dahil yung iba dyan, walang awang gumastos. Pag pinadala lahat, maawa ka din sa sarili mo. Aray! Nakaka-relate ba kayo guys? Sa mga kapwa ko FW, sana nakikinig po tayo, no? Ang sabi dito, huwag tayong magpadala. Huwag natin ipadala lahat ng sahod natin, okay? Kahit kunti lang, basta may naiipon, ano? Correcto na. Kaya ako, nagtitira ako sa akin kasi nga, hindi ako lagi malakas. Very good. Tayo, hindi ako madamot sa mga anak ko, tapos lahat sila binibigyan ko ng kwarta kinakailangan, mahal ko silang lahat. Sabi dito ni Ma'am Nida Llanera Salazar. Huwag sobrahan ng pagtiwala, padala ng allowance nila, ikaw lang ang mag-ipon para maiwi kang pera, okay? So, tama kayo, mabait lang sila kung may makahingi sa'yo kahit sarili mong kadugo or anak, talagang pagdating sa ari-arian, swapang. O yan, swapang daw. Pagdating sa ari-arian, swapang. True. Ako nung nasa abroad, tinulungan ko ang kamag-anak ko, sabi ni Sinaida Calderon de Vera. Ayan, at tinulungan ko ang kamag-anak na wait lang. True, nung nasa abroad, tinulungan ko ang kamag-anak, ang family ko naman bilang ko ang tamang budget nila. At may ipon din ako umuwi. Huwag bigay lahat sa pinapatapos ko rin ang 4 kong anak. May mga, may mga graduate na rin sila kaya hindi mahirap ikaw pag mawalan. Proud OFW, yan, very good. Ang hirap basahin kasi nga wrong spelling, pero ayan, naintindihan naman natin. Hindi alam sa asawa kung anong better life nila sa Manila, especially mag-standby sila sa Luneta. Walang kain, maghingi ng pagkain sa barko. Kahit anong barko, kung mag-standby kasi walang pera. Ganun ba yun? Okay? Di naman pang sarili ang advice, dapat kung mag-focus, dapat balance. Ayan, ito nga, sige nga. Balance work at pamilya o sisahin kung ano ang nangyari. Communication, dapat di puro work at kailangan yung mga anak at mag-ask kung ano na sila na may mga CP naman. Okay, tama. Communication is the best, kahit wala kang may padala, try mong i-reach out. Kumusta na kayo? Yan, kumusta ang pag-aaral ninyo? Wag yung kasi kung pinapakitahan nyo ng hindi maganda yung mga anak nyo, tatanim sa kanilang utak na ang kanilang nanay, ang kanilang tatay, ganito sila makipag-usap nung ako'y nag-aaral, sabi nila. Then nung lumaki na sila, kayo naman na OFW, umuwi at naging medyo matanda na, yung ugali hindi na nagmamatch. Kumbaga ay malayo na. Parang ikaw yung gumawa ng paraan para inilayo mo ang loob ng anak mo, Dapat pag tumatawag ka, kalma. Kahit alam mong medyo tawag dito, medyo abusado na sila, sige, pakitaan mo lang ng okay ng kanilang pag-uugali, na hindi yung lagi kang galit, kumustahin mo naman. Kung ang mga anak mo ay pinakitaan ka ng masamang ugali, huwag mong sukuhan. Kasi nga guys, kapag sinukuhan mo ay ibig sabihin ay yung tulay yung yung kunwari yung anak mo at saka ikaw ay pinuputol mo. Kung ikaw ay kunwari yung masama yung ugali ng anak mo, hindi mo na siya tinatawagan, tapos pinutol mo, ayaw mo na siyang kausapin. Guys, ganito ang ugali ng mga bata ngayon ay oo, alam naman natin na medyo matitigas ang kanilang ulo.
Pero pagsapit ng kunwari ay nasa 20s na sila, lumampas na sila sa 20s, doon na nagkakaroon ng maturity. Doon nila naiisip na, ang hirap pala ang pinagdadaanan ninyong nating mga OFW dito. Diba? Kaya huwag yung putulin. Kung masama yung ugali nila, tiisin nyo. Kasalanan nyo din diba? Hindi nyo naalagaan, diba? Hindi nyo sila naalagaan. Kaya huwag tayo magtaka kung may time na nagkakasagutan kayo. Tiisin nyo guys, tiisin nyo. Okay? Dahil isipin nyo lagi ay sino ang pupuntahan nyo pagdating ng panahon kung kayo po ay nasa 60s na. Kung kayo po ay nasa 60s na at ang inyong mga anak ay nasa lang sila, nasa 30s, 40s, malalakas sila, samantalang kayo po ay mahina na, ano? Kaya tiis-tiis lang, ano? Ginusto nyo yan na mag-OFW para sa future nila, pero ang kapalit, masama ang ugali nila, and then tiis-tiis, ano? Tiis lang, balance. Okay? Ang maganda lang doon ay kayo po ay dapat mag-ipon, ano? Mag-ipon. May kakilala akong OFW, ano? Na hindi naman daw kasi kailangan ng mga anak niya na mag-OFW siya dito. Kasi nga kaya naman na nilang kwan na tawag ito. Kahit hindi siya nag-OFW, yung nanay nila, kaya naman nilang mabuhay. Nang medyo may kaya kasi sila, may kaya. Pero itong OFW na nandito ay parang gusto niya magkaroon ng sariling pera kasi nga medyo may edad na. Then, kwento niya guys, ito ay totoong istorya, shout out sa'yo, Manang, ayan. Ay, nung nagkasakit daw itong si Manang OFW, ang edad niya ngayon ay 60 plus na, senior citizen. Wala man lang kumusta sa kanyang mga anak kung anong mangyari. Then parang hindi man lang siya kinukumusta ng kanyang mga anak. Yun yung parang ang sakit-sakit sa dibdib daw niya. Hindi daw siya kinukumusta ng kanyang mga anak. Kasi nga ang laging dinadahilan ng kanyang mga anak, ginusto mo yan. Sinasabi na pala nila noon nung bata pa, no, na umuwi ka na. Kaya naman namin, kasi dalawa lang naman yung anak niya, tapos may kaya naman yung kanilang pamilya. Pero pinili niyang mag-OFW. Kaya, I don't know how to paano sila magbabati, ano, kasi nga, ay sabi niya, magpupurgod siya. Pero yung anak niya, may mga pamilya na din. Siya uuwi doon sa probinsya nila. Parang ang sakit-sakit ng ganun na guys. Nagkaroon ka nga ng anak pero hindi ka naman tanggap, ano? Masama naman yung loob sa'yo. Pero pinagdarasal ko na sana maging okay sila, no? Ang reason why kasi nga yung anak niya ay nakikita daw yung mga anak niya na tinutulungan niya ang mga pamangkin niya. Ang mga pamangkin niya naman na tinutulungan niya ngayon malalaki na ay nagkakarit damit kanon. Ano mo ito nagkakarit? Ilocano term, nagkakarit ang mga natangsit, ano? Ang ibig sabihin ay tumapang na yung mga tinulungan niya na mga pamangkin ay medyo umiba yung ugali. Kasi nga may time daw nung humihingi itong mga pamangkin niya ng pera. Nataon daw na wala siyang pera. Ay medyo minasama ng mga pamangkin niya na yung sana uutang sila hindi niya napagbigyan. Mula noon nagkaroon ng gap nang dahil lang sa utang, utang na hindi naman niya gusto niya mang magbigay pero wala siyang maibigay. Ayun, nagtampo yung mga pamangkin niya. Ngayon wala na siyang kakampi, no? Mag-isa siya guys, 60 years old. Sana pagdating ng araw yung mga anak niya medyo malayo yung loob niya. Ayan, sana magkabat yan. Yan, may sabi nga, habang may buhay may pag-asa. Sabi ko nga, suyuin mo yung mga anak mo, pakita mo sa kanila na ginawa mo lang yun kasi nga
ito yung passion mo. Yung nandito ka sa abroad dahil may trabaho kaysa sa Pilipinas. Kung wala kang trabaho, mas mahirap mas mahirap gumalaw kasi wala kang pera, diba? Wala kang sariling pera. Nandito ka, nagtatrabaho ka, pinapakita mo lang na you're independent, yun lang. Yung sasabihin natin sa mga kamag-anak natin dyan ay kung bakit tayo hindi nakakauwi pa, wala tayong pera sa Pilipinas at meron tayong trabaho dito na maganda, maayos ang sweldo. Yun, ginagawa natin as independent kasi nga wala naman tayong natapos, wala naman tayong pwedeng ma-applyan dyan sa Pilipinas, unlike sa abroad na even doon na you are now senior citizen, pwede kang mag-apply kung saan matatanggap ka. Sa Pilipinas, yun, nakaupo ka lang, yung katawan natin nasanay sa trabaho, di ba? Nasanay sa trabaho. Sana may nanalo dyan sa bonus round. Magbigay nga ako ng clue with letter. Okay. Meron siyang letter N. Okay, N. N at saka A. Isulat ko nga kung ano yung mga letter na may N. N, A. At saka okay, yan muna, N, A, K. Ang nakalipas ay babalikan. Alright, sana may nanalo guys. Next, magbasa tayo. Sana makonsensya ang dating asawa niya, pinaghirapan niya, biglang nawala dahil sa sakim na asawa niya. Bro, kumusta? Payong, umulan ba? Wala akong payong sa baka umulan. Ito ay 55. Shoutout muna. Yan. Hello po. Taga saan bro? Taga Tagig. Tagig, ayan. Taga Tagig. Ilang taon ka na ito? 15 years. Ano? 15 years. 15 years now guys. Kailan yung last uwi mo bro? Nung lang. Kailan ba? Ito lang. Kababalik ko lang nung Agis. Ang galing. Nung ano ba ngayon? April. April 10. Ilang days naman doon? Shout out bro. Ayan, sige bro. 9 days lang ako. Ay, 9 days ka lang doon. Bye bye. 9 days vacation. Kasi karamihan guys dito sa Macau ay 9 days lang yung bakasyon. O di kaya pwede naman 3 weeks, pero mostly 1 month. Alanganin yung 1 month na bakasyon. Pero pwede kang every year uwi ganun. Yan. Ito pa yung clue natin may N-A-K-A. Ayan. Sana may nanalo. Okay, basahin pa natin ng mga konti lang and then i-reveal na natin yung sagot kasi ay magsi 7:30 na dito. Okay? Okay, magbasa pa tayo ng mga comment. Walang niya daw nahulog din pala. Walang niya. Sabi dito nasawa, walang kaluluwa, sana makonsensya ka naman day. Nakakagigil kang babae ka, walang awa sa asawa mo, may Diyos. Sir siya na bahal na sa asawa mo, totoo. Lesson learned din sa ibang OFW at seaman, huwag ninyong ibigay lahat ng sahod nyo sa asawa nyo, magtira naman kayo para sa sarili nyo. Ayan, nakaka-comment lang niya 16 minutes ago. Ayan, 16 minutes ago si Benz Bermon, walang niya daw na asawa sa dito. Wait lang, may customer. Sige, sagot pa. Ayan mo yan. 要不要把嘛？要不要谁有关系吧？ Dito. 哎，把man。 Pakman. Paksay. Tingwa. Papalunsay. Thank you. Okay, next guys na comment. Basta may letter K. N-A-K-A. Yan. Ang ating pinapahulaan ay OFW guys. Mahalin naman ninyo ang inyong mga sarili, ano?
Okay. Kawawa naman kuya, pero mas kaawa-awa sila pagdating ng karma. Lord God, na sana bahala sa kanya. Yan. Grabe yung mga kapatid niya, kaya hindi nakakagulat kung may mga kapatid na ganyan. Sana all na lang sa mga kapatid na papagmahal at malasakit sa kawawan ni kuya. Uy, ikaw natin medyo malakas Pahilahin natin. Noon pa, nagmamalasakit at malapit sa kanya. Baka masasamahan nyo kay, ayan, tulpo. Bangon ka muli kuya at ipakita mo sa kanila ang pagkakamali nila. Oh, bata pa naman siya. May chance pa. Relate ako sa kwento mo, di ba? Maraming nakarelate. Walang itinitira para sa sarili. Walang itinitira para sa sarili. Tapos sa bandang huli, ikaw pa ang sisisihin ng lahat. Hay nako Rode, karma is real sa mga asawa. Sana ito ang maging halimbawa at basihan sa mga OFW na trabahador magtira para sa sarili. Kawawa naman, sana tulungan siya ng government. Sana nga may ganun sa government, sa mga ex-abroad Ang alam ko dati meron pagdaka sa TESDA, then libre yata yun. I don't know kung meron pa rin hanggang ngayon kumbaga livelihood program. Mag-training ka para sa negosyo, and then sana may ganyan sa government na tutulungan ang mga OFW na hindi na nakabalik, and then gustong bumangon muli, magkaroon ng kahit konting negosyo Siyempre, buwang tiwala niya sa asawa niya at pamilya niya, pero walang puso ang asawa niya, makatulog pa sana siya sa konsensya. Ang dami tong comment at 30 minutes ago, parang every 1 minute may nadadagdag. May kapatid akong kilala ng kapatid ko rin, kung sakaling mangyari na siya'y mawalan, handa ko siyang tanggapin dito sa kubo namin kung sanay siya sa buhay mahirap. Ayan. Okay? Iwasan ko na magbasa ng mga negative. Aanihin din nila ang pagsisisi sa darating na panahon. Yeah, yun yung Yun yung mahirap Okay, isa pa, dalawa na lang na i-reveal na natin yung sagot kasi 27 minutes na. Wala namang konsensya ang asawa at anak niya dito. Paano kayo nabubuhay sa mundong ito? Ayan. Ikot natin yung pinaka-popular. Kasi ito mga litis lang Yung most relevant. Pati yung most relevant. Lesson learned para sa OFW. Mag-ipon para sa sarili habang malakas kumikita. Okay lang tumulong, pero wag lahat ibigay. Magtira ka rin sa sarili mo. At pag dumating man ang katulad niyan, iniwan ng pamilya, asawa, mga kapatid, tinulungan at tinalikuran na siya. Tulad ng sinabi, hindi masamang tumulong. Yan lang, not to the extent na magiging kawawa ka pagdating ng oras na hindi mo na kayang kumita. Ang galing lang yung comment, Agnes Ibalda Losa Apos. Yan yung mga most relevant comments. Minsan sa ating buhay, kailangan tayo maging daan upang ang iba ay matuto sa buhay. Tayo naman maghihirap para dyan. Ngunit di natutulog ang Diyos, alam niya hanggat saan, ngunit nasa atin kung paano tayo lumapit sa Kanya. Isang pagsubok din para lingunin natin ang Diyos. Minsan sa kasagsagan ibinigay sa atin, tayo ay nakalimot sa Diyos na ang nagbigay ng lahat sa atin. May ligaya din na darating sa iyo, Kuya. Pray for you, Kuya Manalika. Naging OFW din ako. 25 years, lahat na yata ng hirap naranasan ko. Minsan din akong napalo ng husto. Nagsusumigaw ako sa iyak at galit. Minsan ko din na kinalumuran may Diyos, ngunit mali pala ako. Sa ngayon, sa hirap na dinanas ko, ito na lang ang pagtuturo sa akin upang di ako mabuwang na mga problemang dumarating. Pakatandaan,
Sa aking karanasan, God is good. Everything may plano siya sa akin. Tayo kung paano kumapit sa Kanya. Ngayon, big thanks sa Diyos. Nalampasan ko ang pagsubok na aking buhay. Alam ko meron din problema na darating, pero alam ko lumaban lang dahil sa aking karanasan. Kanyang pinagkaloob. Ayan. Okay, ang haba ng kanyang comment. Pang MMK yung kanyang experience ba, di ba? Sinire niya, di ba? Galing naman ng kanyang experience din. Okay? So, isa pa, gusto niya pa ba ng isa? O i-reveal na natin. Sabi ko kanina may N, A at saka KA. NA at saka KA. Okay, ang tamang sagot guys ay i-pan na natin. I-reveal na natin yung tamang sagot. Okay? With letter N, NA at saka KA. Okay, bigyan ko lang kayo ng 1 minute. Okay, 1 minute para sumagot dyan. Okay, 1 minute para sumagot dyan. 1 minute, last 1 minute. Ito na ang sagot. Okay. Okay, ito na po. With letter NK at NA at saka NAKA. Sige, sagot-sagot guys dyan. 30 seconds. Ayan, 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Okay, 30 seconds. Sana may manalo dyan. Alright. Ayan, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ayan, 15, 14, 13, ayan, 14, 13, 12, ilang may rin-reply na ako. May nare-reply na ako okay, 12, 12, okay, 11, 11. Asan na yung aking 11?
10, 9. Nahulog. Nahulog yung aking kuna. Okay, okay na. Ito na yung ating ang ating stop na. Stop na, guys. Ay, pinalitan ko. Pinalitan ko yung sagot. Congrats na lang, sana may nanalo kasi madali yung sagot. Madali yung sagot Ang ilalagay ko sana na sagot ay wag na ipakita, no? Para suspense, ano? Okay? Okay, ang sagot ay stop na. Undecided pa ako. Undecided ako, guys, kung ano yung kung ano yung ikukuan ko. Dalawa kasi yun nandito. Dalawa yung aking linagay. Pero Pangyaw, tingnan nga dito. Ikaw. Gila, Pangyaw. Yung nahulog sana ang icon ko. Ang aking ibibigay na sagot. Haya. Ayan, pinulot niya. Kaya ito na lang aking kana. Ito na lang kasi pinulot niya. So, stop na, i-reveal na natin. Okay, as OFW, guys, ito yung ating natutunan Okay, ang tamang sagot ay stop. Stop. I think may manalo. May mananalo dito Okay, ang tamang sagot ay itong pinulot ng aking katrabaho. Ayan, congrats sa nanalo. Pakatandaan. Pakatandaan. Okay. Bilang OFW, pakatandaan natin na hindi tayo nandito for life. Nandito tayo para mag-ipon. Pero despite all na kunwari meron na tayong maipon, pakatandaan natin huwag sanang lumaki yung ulo natin huwag sanang maging mayabang, mapagmataas, o di kaya ay tawag dito yung kung ano yung ugali mo na mabuti, wag mong babaguhin dahil lang meron ka ng pera, ganun, meron ka ng pera, nagbago ka na, dapat hindi ganun dapat pakatandaan natin na tayo ay be humble, mapagkumbaba. Doon naman sa nangyari kay Kuya, i-apply natin nauna yung application natin about sa nangyari doon para hindi tayo maging pulupi. Pakatandaan natin yung sinabi ko kanina, small maliit na pera na naiipon natin, pag dumami yan, pag tumagal yan, dadami yan kahit maliit lang. Wag ipadala lahat. Tama yung sabi nila kanina, lahat ng sahod wag natin ipadala lahat. Matuto tayong mag-ipon na di kaya ay higpitan pa yung kunwari, naintindihan naman natin sa first na pag-abroad natin sa 1-2 taon, magbigay ka kunwari ay kalahati ng sahod mo, pero yung remaining years wag nang kalahati dapat ang kalahati nun ipon mo, yung kalahati na naiwan yun ay ipadala mo and then yung kalahati yun ay gagastusin mo. Yun naman yung gagastusin mo. So 1/4 kung maaari ang ipadala mo sa pamilya mo kasi 1, 2, 3, 4 na taon dapat meron na silang isip na mahirap talaga mag-abroad. Kailangan tulungan din nila. Sapsam, okay.
tulungan din nila tayo na hindi lang nagtatrabaho tayo para sa kanila. Dapat sila din ay magkaroon ng trabaho para sa sarili nila. And then tayo na lang yung parang backup nila, backup nila kung may kailangan silang na puhunan o di kaya mag-abroad din sila. Yun, backupan natin. Hanggang doon lang hanggang doon na lang ang maibigay natin. Sa mga anak naman, sa mga anak natin, pag yan ay tapos na sa college, suportahan mo na 1-2 taon. Pag wala pa rin trabaho, tipirin mo na, huwag ka nang magpadala ng kagaya ng dati nung nag-aaral siya na lahat pinapadala mo, lahat ng pangangailangan niya. Ngayon, tapos na, wag na, kunting-kunti na lang, di ba? Para matuto sila. Kasi nga may kakilala ako, hanggang ngayon, umaasa pa rin sa tatay nila. Ilang taon na sila? 30 years old na. Umaasa pa rin sa tatay nila. Yun yung mahirap. Huwag natin i-spoil yung mga anak ng nagano na. Okay, maraming salamat. Thank you. Sana may nanalo. Pakatandaan natin lahat. Sana may nanalo dyan. Ang ating pahula, pakatandaan natin na sana may nanalo dyan. Okay, joke lang. Joke lang, alam kung walang nanalo. Oy, sana may nanalo. Joke lang. Joke lang lahat. Itong mga ay disclaimer, binasa ko lang dito sa post. Sorry guys, kung hindi totoo yun, sana totoo kasi kung fake news dyan, i-delete ko to. I-delete ko tong video. Ayan na, maraming salamat. God bless you all. Ingat. Bye bye.